Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So ngayon po tutuloy natin yung ating series about All for the Glory of God. Ito na po yung huling devotion natin para sa series na ito. At ang tatalakayin po natin ngayon ay The Glory of God in Perfection. Ibig sabihin po, bagamat pumasok ang kasalanan at paghihirap at pagdurusa dito sa mundo, in the future, may papanumbalik ng Diyos yung kanyang original na design. Magkakaroon po ng perfection. So, ang istorya lang po ng Bible ay creation. Ang ganda ng nilikha ng Diyos. Kaso, nagkaroon ng fall, nahulog ang tao sa kasalanan, nagrebelde sila sa Diyos, pumasok ang kamatayan, ang mga gera, sakuna, paghihirap. Pero hindi natapos doon, kundi nagkaroon ng plan of redemption. Yung redemption po ay yung pagsasaayos muli ng yung mundo na ginulo ng tao. Magkakaroon ng redemption. At yung redemption po na yan, malulubos po yan, matatapos yung proyekto na yan. At ito na po yung tinatawag nating perfection. No? So, creation, fall, redemption, perfection. So, yung verse po natin ngayon, ito na po yung pangalawa sa pinakahuling chapter sa Bible. Babasahin ko lamang po ng mabilis at unawain po natin, isapuso po natin. At tingnan natin saan nagtapos yung Bible. Sabi po rito, Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. He who has seated on the throne said, I am making everything new. Then He said, Write this down, for these words are trustworthy and true. Sa Tagalog po, at nakita ko ang isang bagong langit at ang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. Ang dagat ay wala na. At akong si Juan, nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababang mula sa Diyos na buhat sa langit. Ito ay inihanda na katulad ng isang babaeng ikakasal na ginayakan para sa kanyang magiging asawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa langit. Sinabi nito, Narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay mananahang kasama nila. Sila ay magiging mga tao niya. Ang kanilang Diyos mismo ang sumakanila at siya ang kanilang magiging Diyos. Pupunasan ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Mawawala na ang kamatayan, ang pagtangis, ang pag-iyak o ang kabalisahan. Ang mga bagay sa nakaraan ay lumipas na. Ang nakaupo sa trono ay nagsabi, Tingnan ninyo, ginawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, Isulat mo ito sapagkat ang mga salitang ito ay totoo at tapat. So ito po ay pangitain ni Apostol Juan. Nakita niya yung magaganap sa hinaharap. Now, ito po ay hindi purely future. Kasi yung marami po rito, kumbaga nagkaroon na ng, kumbaga sa arena, sa minasang arena, tsaka yung pampaalsa, pinasok na yung mundo. So ito po, hindi po to entirely future. Yung iba po niyan, pumasok na rito kasi nung sinugo ng Diyos ang Panginoong Jesucristo, yung kaharian ng Diyos pumasok na rin dito sa mundo at yun ay lumalaganap. At ang dulo po niyan ay ito. Magkakaroon ng perfection muli. Magkakaroon ng perfect creation. So ito po yung teaching natin ngayong umaga. The future is moving toward the defeat of sin, Satan, death. Yung future po natin, simula sa time ni Jesus Christ nung dumating si Jesus Christ,
Tandaan po natin yung climax ng kasamaan ng tao, ipinakita na yon doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi yung krus ng Kalbaryo, yun na yung pinakamabuting tao. Diyos yun na nagkatawang tao eh. Tapos yun yung ginawa ng kasamaan. Yun na yung climax of evil, yung ginawa sa Panginoong Jesucristo. And of course, merong sinasabi sa Matthew 24 na lubos-lubos na kasamaan. Marami po tayong talakayan yan, pwede nyo pong panoorin. So, mula sa time ng Panginoong Jesucristo, pumasok na yung kaharian, lumaganap na yung ebanghelyo, nagsimula ng kumalat yung pananampalataya ng mga tao sa Panginoong Jesucristo. Kaya nagsimula na rin yung defeat of sin, Satan, and the defeat of evil. Now, habang lumalaganap ang kaharian ng Diyos, yung kaharian ni Satanas lumiliit. Kaya po yung future natin, it is moving toward the defeat of sin. And point number 2, the future is moving toward Christ's victory. Kaya po habang tumatagal ang panahon, mas lumalaganap ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, mas tumatatag ang iglesia, mas na-establish ang mga churches, at yung katagumpay ng Panginoong Jesucristo lumalawak rin. Yung kanyang paghahari lumalawak rin. Yung kanyang nasasakupan lumalawak rin. At dumadami yung mga taong nagiging kasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po totoo na pasama ng pasama yung mundo at yung mga Kristiyano paatras. Hindi po ganoon. Ang mga Kristiyano paabante. Meron tayong marching order. At yung Great Commission po ng Panginoong Jesucristo na nagsasabing go disciple the nations, mangyayari talaga yun. Yung mga nations madi-disciple talaga. So the future is moving toward Christ's victory. Ibig sabihin katagumpayan. At ang pinakadulo po niyan, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon muli ng perfect creation. So, the future is moving toward the defeat of sin. Kaya very optimistic tayo dapat, no? Pangalawa, the future is moving toward Christ's victory. At pangatlo po, the future is moving toward the perfection of creation. Ang creation po natin, itong nilikha ng Diyos na ito, hindi po ito, after a long time, susunugin ng Diyos. Kasi po, kung susunugin ng Diyos yan, sana dati pa. Tsaka isa pa, hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, restoration, redemption, renewal, healing. Kaya po, yung pag binasa niyo yung Revelation, ang pupuksain lang masama. Si Satanas, yung mga gumawa ng kasamaan laban sa Diyos, nagrebelde sa Diyos, yun lang yung mga pupuksain. Pero the rest, i-restore, i-renew, babaguhin, papagalingin. So the future is moving towards the perfection of creation. Ang dulo po is complete restoration, hindi po destruction. Kasi po, kung distraction yan, sana nakita natin sa Biblia ng malinaw. Kaso ang makikita natin, si God, hindi naman, God destroys, God punishes. Pero hindi naman yun yung dulo ng ginawa niya rito eh. Ang ginawa niya, restoration, renewal. Why? Because He is our restorer, redeemer, healer. So the future is moving toward the defeat of sin, Christ's victory, and the perfection of creation. Kaya po, from the time of Jesus Christ until the second coming of Jesus Christ, nandito tayo sa bandang area na to, no? Napapagitnan tayo ng first coming and second coming. Nasa gitna tayo ng redemption or process of redemption. Kaya anong gagawin natin? Ngayon nalalaman natin na napapagitnaan tayo ng pagsisimula ng pagsasaayos sa mundo at yung dulo na completely matatapos yung project. Project ng Diyos na baguhin muli yung mundo. So ito po yung ilan sa mga applications natin. Number 1, fight all evil and corruption in the present age. Hindi po tayo mga Kristiyanong laging bugbog sarado, lagi na lang kawawa, inuusig, tapos walang magawang pagbabago dito sa mundo. We can fight all evil and corruption in the present age. Why? Because we know, ang dulo naman ito is the victory of Christ. Because we know that in the past, sinimulan ng Panginoong Jesucristo yung pagsasaayos ng kanyang nilikha. Kaya ngayon, pag lumalaban tayo sa korupsyon, lumalaban tayo sa kasamaan sa bansa natin, kasamaan sa mga
nangyayari sa lipunan, kasamaan sa mga trabaho natin, at pinaglalaban natin yung kabutihan, pinaglalaban natin yung kalooban ng Diyos, alam natin, sure tayo na mananalo tayo kasi in the end, ang dulo naman pala nito ay hindi distraction, kundi complete restoration. So, fight all evil and corruption in the present age. Number 2 po, follow Christ and be part of the winning team. Alam niyo po, napakaganda nito, no? Bagamat ngayon, nakikita niyo, laganap yung corruption dito sa mundo. Pero isipin niyo, sa time ni Jesus Christ, mas lalo na. At sa time ni Jesus Christ, yung church hindi pa umaabante talaga. Si Jesus Christ lang, tsaka yung mga disipulo niya. Kaya kung meron mang madi-discourage, dapat yung mga disciple ni Jesus. Kasi ang laki ng task, ang laki ng gagawin, ang laki ng pakibaka. Pero ano po, nilaksa nila yung loob nila, sinunod nila ang ating Panginoong Jesucristo, at yung mga disipulo ng Panginoong Jesucristo nagsimula ng pagbabago sa time nila, 2,000 years ago. Pinagpatuloy yun ng mga Kristiyano at mga sumunod ng mga followers ni Jesus Christ hanggang sa henerasyon natin. Marami na po na-accomplish yung church, yung body of Christ. Marami na tayong nagawa dito sa mundo. Marami ng pagbabago na nangyari dito sa mundo. Malaki na yung impluwensya ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Bagamat malaki pa rin, malawak pa rin yung mga dapat disipuluhin. Yung utos ng Panginoong Jesucristo na go disciple the nations, isa pa rin malaking, napakalaking work or trabaho na nakaatang sa ating balikat. Pero for sure, magtatagumpay po yan. That's why we have to keep following the Lord Jesus Christ. It's like joining the winning team. Sino ba magtatagumpay dito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, are you in? Nandito ka na ba sa winning team na patuloy na nagmamarcha upang magdulot ng pagbabago sa mga pamilya, komunidad at mga bansa? Are you in the winning team? Kasama ka ba na nagmamarcha upang palaganapin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo? So, follow Christ and be part of the winning team. Nasa winning team po tayo. Ang nakakatakot po, yung mga taong corrupt. Ang nakakatakot, yung mga taong nagre-rebelde sa Diyos at patuloy na gumagawa ng masama. Akala nila, they're on the winning team. Akala nila, masarap yung buhay nila. Pero, ang nakakalungkot na katotohanan, they are against the Lord Jesus Christ. At tayo, we are on the winning team. We are on the side of Christ. At sa pakikipaglaban na ito, laging magwawagi ang ating Panginoong Jesucristo. So, fight all evil and corruption in the present age. Follow Christ and be part of the winning team. And number 3, focus on the hope of restoration in the future. So po, meron tayong present age, no, na nakikibaka tayo. Ang laman ng isip natin nandun sa future. Tayo pa rin ang magtatagumpay in the end. Kasi ang Diyos ang may control ng history. At dinadirect niya yung history patungo sa napakaganda niyang plano. Patungo sa restoration, redemption, and healing. Marahil ngayon, minority tayo. Sa trabaho mo, minority ka. Sa pamilya mo, minority ka. Kung ikaw ay politician, minority ka sa Congress. Minority ka sa Senate. Minority ka sa bilang lawyer, no? Minority ka sa mga konsehal. O sa barangay nyo, minority ka. Pero tanda mo, si Jesus Christ nasa sayo. At pag si Jesus nasa sayo, ikaw lagi ang majority. You are on the side of Christ, the winning team. At in the end, tayo pa rin magtatagumpay. Sapagkat ang katagumpay na ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa atin ay silyado na. At wala nang makakapagpabago pa ron. Walang makakatalo sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang plano na pagtutubos sa buong nilikha. Lahat po ng ito ay para sa kaluguran ng ating Diyos, for the greater glory of God. So tayo po, we fight evil and corruption. We are on the side of Christ and we have this hope of restoration in the future. Now, para po sa ating discussion, what does it mean for us to be part of Christ's victory? Ano ibig sabihin nito sa atin na parte tayo ng katagumpayan ng Panginoong Jesucristo? And how should it change the way we live today? At paano nito dapat nababago yung buhay natin sa kasalukuyan? Samahan niyo po ako sa panalangin. Dear Lord, I thank you for the hope you have given us in Christ. I believe that the future is in your hands, moving toward the defeat of sin
and the victory of your Son. Help me to fight against the evil and corruption I see in the world today. Give me strength to follow you faithfully and be part of the winning team. I place my hope in your promise to restore all things and make creation perfect. May I live each day with this confidence, trusting in your plan. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Sister Camille. Maraming salamat sa iyo, kapatid, at hello sa lahat ng mga taga-Talisay, Batangas. Hello po sa inyo, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po ay mayroong natutunan sa devotion natin na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video, and please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.